Good morning. Ayan. Parang kaliligo lang natin. Tayo-tayo pa yung buhok natin. Pero ito na ho yung agad na balita. Nako, mukhang pati Department of Budget and Management na nag-release ng pondo para sa intelligence fund na ni-request ng Office of the Vice President ay baka sumabit dito. Abay lumabas po dun sa impeachment trial na wala pang formal na program kung saan gagamitin ang request na 250 million pala doon sa last quarter ng 2022, ang hiniling ni Sara Duterte, Vice President. Ang naibigay ay 125 lang. Mabuti na lang, kalahati lang. Eh kung naibigay yung 250, di lalo lumaki yung nawawalang pera. Ito yung nangyari. Grabe. Walang malinaw na dokumento kung saan gagamitin, walang malinaw na programa, pero nasa kanila ng pera. Ibinigay na yung pera mula sa DBM. Nabusisi sa impeachment trial kanina ang paghingi agad ng pondo ni Vice President Sara Duterte nang maupo sa pwesto. Yan po yung confidential funds hiningi niya. Yan ay kahit wala pa raw maayos na plano Ayan, kung saan at grabe. kung paano gagamitin ang pondo. Kinumpirma yan ng ikalawang hostile witness sa impeachment trial na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Noong una, 250 million pesos daw pala ang hinihingi ng opisina ni VP Sara bilang confidential funds. Pero wala raw silang physical and financial plan na sinabmit para dyan sa budget department. Nakapagpasa lang daw sila niyan after ng halos isang buwan, actually less than 20 days. Pero sa huli, hindi buong 250 million, kundi 125 million pesos Kalahati na na lang. Confi funds Pero ang wala rin ibinigay malinaw sa OVP. kung saan ginamit. Kinukumpirma mo rin Ito, si Atty. na for May, the Di OVP's Binagrasa. request for in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? That's correct. No There was computation. also no projection provided in the same letter. Tama ba? Yes, that's correct. Wow. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. There were no attachments, ma'am. The physical and financial plan that was prepared 20 days after you requested confidential funds from the DBM. Hindi plano ang nagtakda ng halaga. Ang halaga ang nauna sa kahinabol ng plano. The respondents' handprints are on every document that mattered. Grabe. Si Ortonio ang So, malinaw po Si Lemuel, tama ba? Ortonio, Assistant Chief of Staff, Assistant Secretary, Office of the Vice President. Yan po ang hostile witness. Pag sinabing hostile witness, hindi yan kakampi, hindi yan pwedeng pagkatiwalaan, pwedeng maging kalaban pa ng prosecution team. Pero na-establish ni Atty. May yung ganong istorya. Na-release ang pondo, nag-request ng pondo without proper document kung saan gagamitin. Nung matanggap ang pondo, nakalahati doon sa kanyang ni-request, 215, naging 125 na lang. Dahil talaga namang yan, wala namang intelligence pa ng Office of the Vice President. Binigyan lang yan ng Presidente at ng Malacanang dahil kaalyado ng mga panahon yun. Wala namang palang malinaw na paggagamitan. Kaya nagkaloko-loko. At yan ay malinaw po na yung pag-amin ni Ortonio ay malinaw po na laglag dyan ang Vice President. Inilaglag niya, hindi siya nagsinungaling, sinabi niya ang totoo. Yan po yung aking observation at opinion niya. Nagsalita siya kung ano ang totoo at siyempre damage yan sa Vice President. Parang yung ginawa din ni Gina Acosta, inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa ay sa utos ng Vice President. Lahat ng kanyang ginawa ay sa utos lang ng dalawang tao, Sara Duterte at Kernel Lacheca. Kaya ako talagang nalubog dyan. Malinaw po na talagang may something, may kalukuhang ginawa sa pera ng bayan. At ito, hindi lang po ito as Assistant Chief of Staff or Assistant Secretary. Ito binigyan pa ng authority na maging signatory sa ibang dokumento. At inamin din po nitong si Ortonio na mayroong 2 beses na ginagawang magkaibang perma daw ang Vice President. Sus, Merosep, grabe yan So, kung titingnan lang po natin ang mga isyong ito at mga ebidensyang ito at testigong ito na nagpapahayag, malinaw na talagang may pagkukulang, may pagkakamali, may kapabayaan, may korupsyon dahil mali ang pinaggamitan ng pera ayon sa Commission on Audit. Kaya yung sinabi ng mga State Auditor, Commission on Audit,
Binanggit ng dalawang bank manager na pinag-withdrawhan ng pera. Binanggit ni Gina Acosta at itong si Ortonio. Malinaw po na talagang may problema sa pag-handle ng pera ng bayan. Ang isa lang ho sa mga dapat maiharap pa dyan, kailang may sakit bigla si, anong pangalan ba nun? Si Edward Paharda. Yan ay SDO naman sa Department of Education. Sa kanya nakapangalan ng cheque at siya din ang nag-ingkas ng cheque. 112.5 million yon at ibinigay din kay La Checa at kung kaya, mayroon pang isang kernel na pinagbigyan security rin. Hindi ko tanda kung anong tunay na pangalan nun. So, dahil din sa utos ng Vice President, kailangan lang ma-record yung ganong mga statement. Malinaw na po yan. Kung paano kukontrahin, paano sisirain ang depensa, hindi ko alam. Kung kaya nila yan. Binibigyan naman sila ng pagkakataon sa cross-examination. Pero manipis ang kailang cross-examination. Hindi ko alam kung ano ang alas, ano ang matibay na testigo at ebidensya ng defense para durugin ito. Kasi kung hindi, sabi nga ni Congressman Jinky Luistro, ang chairman ng prosecution team, sa tingin niya, dito sa mga sunod-sunod na mga testigong ito, malinaw na yung kanilang kaso. Malinaw na ang ebidensya. Ang tanong, ito kayo nakita ng mga senador judge? Kung ito'y nakikita na ng taong bayan, nakikita at na-establish mga prosecutors, ang mahalaga, nakikita ba itong ebidensyang ito at mga isyong ito ng mga senador? Sa tingin ko, majority na ng mga senador nakikita yan. Pero yung number, kasi numbers game, hindi pa tapos ang 2/3 vote kung saan kukunin, sa 24 senador o doon sa present senador judges. Ayan po yung issue dyan. So, mahaba pang pagtalakay ito. Pero ganun pa man, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Itong pag-amin ni Acosta at Ortonio ay malinaw. Hindi sila nagsinungaling. Inamin lang nila lahat kung ano ang kailang ginawa. Inamin lang nila kung sino naputos sa kanila. Inamin nila kung sino at anong policy ng kailang opisina. Sino ang head agency? Si Sara Duterte, Vice President. Si Sara ang nasusunod. Alam niya ang lahat. Pag-request ng pera, pag-withdraw ng pera, kung saan dinala ang pera, at lahat ng operation, ang approval coming from the head of agency, Vice President Sara Duterte. Yan po'y on record. Hindi ho yan fake. Sasabihin ito ng mga kalyado, fake yan, paninira yan, basura yan na argumento. Nasa impeachment court ang ating pinagbabasihan. Naka-record sa korte ang ating mga binabalita. Please like, share, subscribe, and follow.